Bago ang lahat, sa susunod na linggo na ang NBA draft June 25 and 26 US time. Merong mga prospect ngayon ang nag-withdrawn at meron ding bumagsak ang kanilang draft stock tulad ni Ace Bailey. Meron na rin mga available na first rounder ang itinay-trade sa ibang mga teams. Gaya na lang ng OKC na balak nilang i-trade ang kanilang 2 draft picks para mapalitan ng taon. Meron din namang mga patagong nagre-request ng trade. Tulad ni LaMelo Ball, kino-connect ngayon sa Clippers. Base kay Lou Williams, nakikita niyang point guard talaga ng Clippers si LaMelo. Kasama si James Harden na balik sa number 2 position. Na doon naman talaga sanay si Harden. May 4 na taon pang kontratang natitira kay LaMelo until 2029. 37 to 46 million dollars. Si Kawhi naman until 2027 pa ang kontrata. Pwede pa siyang pumirma ng another 2 years na at least papatak din yun ng 2029, naka-align kay LaMelo kung sakali. Sa batch ng 2020, medyo napag-iwanan si LaMelo, hindi pa siya nakakapasok ng playoffs. Kahit si James Wiseman na matatag ng Bucks na naalo pa ng championship, lagi pang injured tong si LaMelo. Lalabas na yung next season para sa kanya sa Hornets, tank season ulit. Nagpaparinig na si LeVar sa Clippers management na sana kunin na via trade si LaMelo at madala na sa Los Angeles kasama si Lonzo. Pinopromote ngayon ni LeVar na lumipat ng team yung magkapatid. So ang Memphis merong Jack Cole, ang Clippers kung sakali magkakaroon ng ball-ball duo. Pailalim na trade request yung promotion ni LeVar. Dahil hindi pwede directly mag-request ang player sa isang team na kunin siya via trade. Ang pwede lang niyang gawin, mag-request siya ng trade at mapunta sa preferred destination. Pero posibleng hindi rin siya doon i-trade. Ang binibuild pang promotion ni LeVar, kung gusto mag-champion ng Clippers, padadaliin niya. Kailangan lang kunin si LaMelo at si Lonzo. Pero kaya nga ba ng Clippers na mabuo ang ball-ball duo sa Clippers or sa LA? Grabe na ang pangalan yun. Kapag hindi mahirap bigkasin, double meaning na eh. Ang una naman kasi talaga nagsabi na posibleng lumipat or magpa-trade si LaMelo sa Los Angeles ay si Lonzo nung nakaraang May pa bago sinunda ni LeVar. Hindi nagkaroon ng traction yung parinig or sinabi ni Lonzo nun. Iniintay lang din naman ni LaMelo na mapunta siya sa Los Angeles kung saan talaga ang hometown nila at dun sila nakilala ni Lonzo. Walang salary cap ang Clippers pero hindi naman free agent si LaMelo kaya trade idadaan. Merong nasa 23 to 34 million dollars ang Clippers sa tax apron. Dahil doon pwede sila makapag-sign ng mid-level exception player. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Depende pa yon kung hahatiin yung mid-level. Merong ginagawa na binabawasan yung mid-level para hindi lumagpas sa tax at hindi kasama sa salary cap pero sa tax bilang yun. Doon papasok si LaMelo na bago makapag-sign ang Clippers ng mid-level exception, kailangan wala muna si LaMelo sa team nila or hindi pa siya natitrade doon. Ang initial na binigay doon, kailangan si Harden or si Kawhi ang isasama sa trade para kay LaMelo. Pero desidido ang Clippers na i-retain yung dalawa. Ang lalabas doon na posibleng i-trade si Norman Powell, 32 years old at eligible na sa contract extension. Palaki na rin ang kontrata niya. Ang pinaka-best option nilang i-trade para kay LaMelo, si Powell plus Bogdanovic or Derek Jones. Nasa $38 million agad yun, sapol sa kontrata ni LaMelo at pwede pa silang makasingit ng isang player mula sa Hornets. Possible 3 draft picks ang pwedeng ipalit ng Clippers dito kay LaMelo kung pagbabasihan yung value niya bilang All-Star. 2025 naging swap yun sa OKC, available yun sa Clippers. 2027, nasa OKC ang rights, pati 2029. Ang nasa kanila lang, 2030 at 2031. Meron silang at least 3 available na pwedeng ibigay sa Hornets. Visible na makuha ng Clippers si LaMelo, depende sa ibibigay nila at hihingin. Ito nga lang yung downside, pwede ring upside. Sa dahilan na si LaMelo ay injury prone na player, hindi naman nakakalaro ng matagal, pwede siyang matag na bagsak presyo. Pwedeng maging salary dump si LaMelo. Mawala yung kontrata niya sa Hornets na may kapalit pan draft picks at potential player na pwede ding gamitin ng Hornets na pang trade para makakuha ng ibang asset. Kapag na-trade si LaMelo bago mag-August, pwedeng magamit din ng Hornets
na trade package yung makukuha nila dun sa Clippers. Nasa at least 2 buwan or 1 buwan pwede nilang gamitin ulit sa trade. Ang pinaka-downside nga lang dun, damage good na si LaMelo. Kung idadagdag pa kay Kawhi na meron ding injury, parang bad news na yung kakalabasan nun. Kahit si Lonzo, injury prone na rin. Mukhang nadala pa yung Clippers sa naging transaction nila dito kay Paul George na hindi pa rin naman tapos yung mga draft picks na pinigay nila sa OKC na binibigay naman ng Thunder sa ibang mga teams. So hindi malabo na matrade si LaMelo papuntang Clippers kung pagbabasihan yung value at package na meron yung LA, pero nakadepende doon kung gaano ang risk na gustong i-take ng Clippers. Ang Sacramento Kings naman, ang isa sa mga posibleng masama din sa trade rumors yung isa sa mga big time player nila after ng first week ng free agency. Si Domantas Sabonis magre-rely kung sino ang kukunin point guard ng Sacramento. Pinamigay ba naman yung 2 star point guard nila? Ngayon naghahanap ng panibago. Ang isang player na kinukunik na kukunin ng Kings via trade ay si Trae Young. Pero sinabi na kasi na hindi interesado ang GM ng Kings dito kay Trae Young dahil mala Nico Harrison din ang galawan niya. Ang hinahanap niyang point guard defensive minded. Hindi pasok si Trae Young dun. Ang primary target ngayon ng Kings si Darius Garland ng Cavaliers na nawa na atang may kasamang banderang kapos. Long-term point guard ang hinahanap ng Kings, hindi lang basta defensive liability na katulad ni Trae Young. Ang possible isama sa trade dito kay Garland ay si DeMar DeRozan. Si DeRozan na nga yung nagpababa ng kontrata para makalipat lang ng Sacramento, siya pa yung iti-trade. Bago pa lang magsimula yung 2025 season, sinabi na ng agent ni Garland na magre-request sila ng trade depende sa kontratang ibibigay kay Donovan Mitchell. Doon pa lang alam ng sawa na sa banderang kapos. Makakaiwas nga siya sa banderang kapos ni Donovan Mitchell kaso mapupunta naman kung sakali si Garland sa Sacktown. Ang Lakers naman kailangang intay na matapos yung mismong free agency or yung hell week ng free agency. Dahil base ngayon sa mga discussion ng mga executive online dahil sa under pressure ang Lakers sa pagkuha ng big man, lalo na sa trade pa ang tinatarget nila, sasamantalahin sila ng mga teams. Yung sitwasyon ng Lakers sa pagkuha ng center na isasama dito kay Luka. Tulad na nga lang ni Walker Kessler, multiple first rounder ang gustong kapalit ng Jazz. Hindi lang starting unit or starting center ang kailangan nila, kundi backup center din. Nasa listahan ng rumors papuntang LA si Robert Williams at si Nick Claxton. Kasama din si Brook Lopez na initial target din ng Lakers mula free agency. Uunahin din kasi ng mga teams na merong salary cap na malaki yung mga big time free agent ngayon. Magiging limitado ang option ng LA dun. Nasa kamay pa rin ni LeBron ang magiging resulta ng free agency or kung makakakuha ba sila ng big time center dahil kung magpapababa siya ng kontrata.